Sa ibang balita, higit 40% ng ine-export ng Pilipinas sa Estados Unidos ang tariff-free na. Ito dahil exempted na rin sa reciprocal tariff ng US ang karamihan sa agricultural exports ng bansa. Kung ano-ano ang mga yan, alamin natin sa sentro ng balita ni Denise Osorio. Malaking ginhawa ang dala ng bagong executive order na inilabas ng US noong November 14, kung saan tinanggal ang 19% reciprocal tariff sa karamihan ng agricultural exports ng Pilipinas. Kabilang sa mga exempted products ang coconut oil, coconut water, desiccated coconuts o kinayog na niyog, pinya, mangga, mangosteen, bayabas, saging na fresh at processed, iba pang dried fruits at fruit juices, tuna fillet, confectionery goods tulad ng asukal at rice wafer products. Hindi na rin papatawan ng taripa ang kape, tsaa, kokwa, spices, avocado, oranges, kamatis, beef o karne ng baka at ilang fertilizer. Ayon sa DTI at sa Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, higit $1 billion na agricultural exports noong 2024 ang pasok sa exemption, kung saan mahigit 60% ay coconut at coconut derivatives. Sa kabuuan, kasamang industrial products, umaabot sa 46% ng total US imports mula sa Pilipinas ang ngayon ang tariff-free na. The exempted agricultural products amount to over $1 billion, no? Or $1.03 billion. So it's a very significant export number. Ayon pa kay OSAPIA Secretary Frederick Go, malaking tulong ito sa ating farmers, MSMEs at exporters dahil napapanatili ang pagiging competitive ng mga produktong Pilipino sa US market. Dagdag naman ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque, matagal na itong hinihingi ng Pilipinas mula pa noong Hulyo at nagpapakita ito ng matibay na trade partnership ng dalawang bansa. I think definitely this will be a boost to our agricultural exports, right? But I don't think the effects of this are also instant. No, I think agriculture by its very nature also needs more gestation, more planning, more logistical play. So it's not an instant effect, but it's still good news. Mananatiling aktibo ang pamahalaan sa pakikipag-usap sa US para masiguro ang iba pang sektor gaya ng garments, travel accessories at furniture, habang pinapalakas din ang produksyon sa tulong ng Department of Agriculture. Iginit rin ni Go na maging ang semiconductors na isa rin sa pinakamalaking exports ng Pilipinas ay patuloy pa rin ang isinasagawang negosasyon. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.